Mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Bianca, 32 years old na sa kasalukuyan at tubong Pampanga. Nagsimula po ang kwento ko 7 taon na ang nakalilipas. Batid ko po na maaari akong mahusgahan sa ikukwento ko, pero nais ko pa rin pong makapagbigay ng aral sa iba. Kagagraduate ko lang po noon sa college sa kursong tourism, pero wala pa akong nahahanap na trabaho. Ang nagpaaral sa akin noon ay si Ate Che. Siya ang panganay sa aming magkakapatid at 32 years old na siya noon. 3 lang po kami at lahat pa ay babae. Ang kapatid kong sumunod kay Ate Che, sa Cebu na nakatira dahil doon na rin nakapag-asawa. Mula nang mamasukan ang ate ko bilang domestic helper sa Brunei, siya na ang nagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Para naman daw makatulong ako sa mga magulang namin kahit papaano. Nagpaplano na rin kasi noong magkaanak sina Ate Che at ang asawa niyang si Mark. At para mangyari yon, uuwi na si Ate Che sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata niya. Dahil nahihirapan ako noong makahanap ng trabaho, nagsuggest si Ate Che na doon na lang ako maghanap sa Makati. Para makatipid, sinabi niya na doon na rin lang daw muna ako pansamantalang makituloy sa bahay nila ni Mark dahil mag-isa lang naman siya doon. Hindi ko tinatawag na kuya ang asawa ni ate dahil 1 taon lang naman ang agwat ng edad namin. May 1 taon pang natitira sa kontrata si ate, kaya di pa siya makauwi ng time na yon. Pumayag naman ako na makitira muna pansamantala sa bahay nila. Akala ko nga nung una, hindi ko makakasundo si Mark. Unang beses pa lang kasi namin magkita at madalas lang siyang laman ng mga kwento ni ate. At ganito nga po yung nangyari nung unang dating ko sa bahay nila sa Makati. Sino yan? Mark! Ako to! Si Bianca! Bianca? Teka, sandali. Bubuksan ko yung pinto. Tuloy ka, Bianca. Sana nagsabi ka na ngayon pala ang dating mo para nasundo man lang kita kahit doon lang sa terminal. Naku, okay lang, Mark. Maabala pa kita eh. Tsaka hindi naman ako nahirapang hanapin tong address nyo. Kumain ka na ba? May natira pa doon sa niluto kong adobo kanina. Ipaghahain kita kung... Mark, kalma. Ako lang to, ha? Hindi mo naman ako kailangang asikasuhin kasi hindi naman ako magiging bisita dito. Kung akong darating sa inyo, siguradong ganito rin ang gagawin mo. Kaya sige na, huwag ka na mahiya. Matagal-tagal pa tayong magkakasama dito. Okay lang talaga. Kumain din naman ako kanina nung nag-stop over yung bus na nasakyan ko. Ay, sige na nga. Ituturo ko na lang sa'yo kung saan yung magiging kwarto mo. Grabe ah! Ang laki din pala nitong bahay nyo. Oo. 3 nga yung kwarto dito eh. At lahat yun, may CR. Sa bahay niyo yata, iisa lang yung CR, di ba? Oo nga. Isa lang ang CR namin. Mahirap lang kasi kami. Halika, tingnan mo yung magiging kwarto mo. Inayos ko na yun nung sinabi ng ate mo na dito ka muna titira habang naghahanap ka pa ng trabaho. Kaso, di naman niya nabanggit kung kailan ka darating dito, kaya di tuloy kita nasundo. Okay nga lang kahit hindi mo ko nasundo. Malaki na kaya ako. Kaya ko ng sarili ko, no? Ito yung kwarto mo. Ikaw nang bahala kung paano mo aayusin ang mga gamit mo. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Sagot kita dito. Salamat talaga ha. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaluwag-luwag na ako, hahanap agad ako ng mauupahan. Sus, huwag mo munang isipin yun. Mag-isa lang naman ako dito sa bahay eh. Wala nga akong makausap eh. Buti nga dumating ka. Kahit papano, may ibang boses na rin na maririnig dito. Oo nga no, ang tagal mo na rin palang mag-isa dito. Siya nga pala, may alam ka ba na pwede kong applyan? Yung medyo malapit lang sana dito para, alam mo na, hindi masyado magastos sa pamasahe. Wala eh. Pero magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. O siya, maiwan muna kita rito ha. May lakad kasi ako mamaya. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong lutuin para makakain ka. Baka kasi madaling araw na ako makauwi. Sige,
Salamat! Maayos naman ang naging pagtanggap sa akin ni Mark, kaya medyo nakampante na rin ako noon. Base naman sa mga kwento ni ate, mabait naman na tao si Mark. Sa unang linggo ko sa bahay na yon, inasikaso ko muna yung paglilinis at pag-aayos ng mga damit, bilang tulong ko na rin sa kanila sa pakikitira ko doon. Hindi ko rin muna inasikaso yung paghanap ko ng trabaho dahil gusto ko munang maging pamilyar sa lugar. Hanggang sa di ko namalayan na umabot na pala ng halos 1 buwan nang wala pa rin akong trabaho. Sinubukan kong maghanap sa mga online job sites. May mga nakita naman ako, pero inuunahan ako ng takot. Kaya ang ending, nasasayang lang yung mga araw na nandun ako sa bahay ni na ate. Mabuti na lang po at mabait ang ate ko. Pinadadalhan niya ako ng panggastos at nagbilin pa na sabihan siya kapag may kailangan pa ako. Siya raw kasi yung nagpupumilit na doon ako maghanap ng trabaho, kaya hindi niya rin ako pinabayaan. Sa paglipas pa ng mga araw, may napansin naman po ako kay Mark. Palagi kasi siyang nawawala tuwing gabi. At pagsapit nga ng madaling araw, naaalimpungatan na lang ako sa pagdating niya. Hindi naman ako nagtatanong kasi baka isipin niya na masyado akong pakilamera. Hindi ko rin binanggit yon kay ate kasi baka pag-awayan pa nila ang bagay na yon. Pero ang duda ko po noon, nambababae si Mark. Oh, Mark, bakit naman mag-isa ka nagiinom dyan? Hindi ka ba alis ngayon? Hindi. Wala akong gana makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Hindi ko kasi gusto kapag napag-uusapan yung ate mo. Ha? Bakit naman? Pinamumukha nila sa akin na malayo yung asawa ko. At matagal-tagal na rin na walang... Alam mo na. Siyempre, lalaki pa rin naman ako. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga, mahal mo si ate. Tsaka konting hintay na lang. Makakauwi na rin yun. Tama ka. Teka, kumusta yung paghahanap mo ng trabaho? Yun na nga eh. Wala pa rin ako nahahanap. Uy, pasensya na ha. Mukhang matatagalan pa ako rito. Sus, wala namang kaso yun. Pwede ka rito hanggat gusto mo. Salamat talaga ha. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Gusto mo ba talaga makabawi? Pwes, samahan mo akong uminom dito. O ito, sa'yo na yung 1 bote ng beer. Pag kinulang, marami pa sa ref. Naku, pass muna. Matagal-tagal na rin hindi ako umiinom eh. Sus, kunwari ka pa. Nabanggit sa akin ng ate mo na 18 ka pa lang, umiinom ka na, oy. Kaya samahan mo ako. Dito lang naman tayo sa bahay. Si ate talaga. Mukhang marami na siyang nakwento sa'yo tungkol sa akin ha. Di naman. Sakto lang. Oh, halika na. Upo ka na para makarami tayo. Ba, mukhang masarap to ah. Ang lamig. Ba, at may sisig pang pulutan. Hindi ka naman prepared, no? Alam mo, buti na lang. Di mo ako tinatawag na kuya. Para kasing ang tanda ko na masyado kapag Kuya Mark ang itinawag mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Gets kita. Uy, teka. Hindi kaya magalit si ate kapag nalaman niyang nagiinuman tayo dito? Ay, ano ka ba? Wala naman siya dito. Ikaw ah? May pagkapasaway ka rin. Natural lang sa akin yun. Nga pala, di ka pa ba nagkaka-boyfriend? Ha? Ba't parang namang gulat na gulat ka sa tanong ko? Wala ka kasing preno eh. Personal kaya yun. Sus, ako lang naman to eh. Bayaw mo ko. Di naman siguro masama kung aalamin ko rin. Sige na nga. Nagka-boyfriend na ako. 5 na nga eh. 5? Oo kaya. Pero wala naman nagtatagal sa kanila. Siguro yung pinakamatagal kong relasyon, mga 3 buwan lang. Pambihira. Tinalo mo pa ang ate mo. Wild ka siguro, no? Medyo. Hindi ko akalain na mas makikilala ko pa si Mark dahil sa naging kwentuhan naming dalawa. Nalasing ako nung gabi na yon at halos mawala na nga ako sa sarili ko dala ng kalasingan. Sabi ni Mark, kinailangan pa niya akong buhatin papunta sa kwartong tinutulugan ko dahil hindi ko na magawa pang maglakad nung sandaling yon. Kinaumagahan, saka lang nag-sink in sa akin yung nangyari.
Halos lumubog nga po ako noon sa kahihiyan nang maging klaro sa alaala ko na hindi lang pala basta kwentuhan yung nangyari nung gabing yon. Halos hindi ako makatingin kay Mark nang lumabas ako ng kwarto dahil batid ko noon na naaalala niya rin yung nangyari. Nakakahiyaman pong sabihin pero hinalikan ko si Mark nung medyo malakas na yung tama ng alak sa akin. Hindi ko naman akalain noon na papatol din siya. Kung meron man po akong ipagpapasalamat sa nangyari, hanggang dun lang yung ginawa namin at wala nang iba. Kung hindi, magkakaroon pa kami ng malaking problema dahil tiyak na palalayasin na ako ron ng ate ko. Ilang araw din na hindi maalis-alis sa isip ko yung paghalik ko kay Mark. Sinadya ko nga po noon na umiwas muna sa kanya. Nagpapatanghali na lang ako ng gising at nakikiramdam muna bago lumabas ng kwarto. Swerte naman na hindi ko siya naaabutan sa sala o di kaya'y sa kusina tuwing lumalabas ako. Pero dahil nga nasa iisang bahay lang kami at kaming dalawa lang ang nandun, imposibleng hindi kami magkikita. Patuloy pa rin ang ginawa kong pag-iwas kay Mark nung time na yon. At para mas maging epektibo yung ginagawa ko, dinalasan ko ang pag-alis-alis para maghanap ng trabaho. Ang kaso, mukhang sinubok talaga ako noon ng tadhana. Ilang beses po kasi ako na-reject sa mga inaplayan ko. Dahil nahihiya na rin ako sa patuloy na pagpapadala ni ate para sa akin, hindi na ako nag-inarte pa. Namasukan ako bilang service crew sa isang fast food restaurant. Medyo may kaliitan yung sweldo pero pwede na rin, kesa naman sa wala. Pakiramdam ko kasi noon, masisiraan na ako ng bait sa bahay, lalo na at si Mark lang yung nakakasama ko. Gising ka na pala. Mark! Nakakagulat ka naman. Bakit? Wala namang ibang tao dito sa bahay kundi tayo lang ha. Alam ko. Nagulat nga lang, di ba? Bakit naman ganyan ang tono mo? Galit ka ba sa akin? Hindi Bakit pakiramdam ko parang iniiwasan mo ako? Ano ka ba? Pakiramdam mo lang yun. Hindi Napapansin ko na talaga yon mula nung nagkainuman tayo. At kahit hindi mo sabihin, alam ko kung anong dahilan. Seryoso ba? Pag-uusapan natin yan ngayon? Bakit hindi? Tsaka, huwag mo naman akong sungitan. Tayo na nga lang ang magkasama dito eh. Malilate na ako sa trabaho ko. Maaga pa. Kaya nga gumising din ako ng ganitong oras para maabutan ka pa. Sobrang aga mo kasing umaalis para lang makaiwas sa akin. Di nga ako umiiwas. Bakit ang kulit mo? Okay, sige. Hindi ka umiiwas. Pasensya na. Nasanay lang siguro ko sa presensya mo. Yung lagi ka nandito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bianca. Namimiss kita. Namimiss ko yung boses mo. Yung tawa mo kapag kausap kita. Ganon. Ano? Nahihibang ka na yata eh. Totoo yung sinasabi ko. Maniwala ka man o hindi, Nahihibang ka na nga! May trabaho pa ako. Wala akong oras na makipagkwentuhan sa'yo. Kaya pwede ba? Dinadahilan mo na ngayon yung trabaho mo. Kung papayag ka lang sa iaalok ko, mas malaki pa yung pwede kong ibigay sa'yo kaysa sa sinasahod mo dyan sa fast food na yan. At ano naman ang iaalok mo, ha? Maging katulong mo dito? Kung interesado ka, pwede natin pag-usapan. Ayoko. Sa iba mo na lang i-offer yan. Kahit ano pong gawin ko noon, ay hindi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Mark. Dumagdag pa yung in-offer niya na hindi ko naman alam kung ano at para saan. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho. At tuwing nandun ako, pansamantalang nawawala sa isip ko si Mark. Pero tuwing umuwi ako, muli na naman niyang ginugulo ang utak ko. Kung noon ay gabi-gabi siyang umaalis, nung time na yon, palagi na siyang nasa bahay. Tuwing uuwi ako, may nakahanda ng masarap ng pagkain. Nagiiwan pa siya ng note sa mesa. At sa bawat note na ginagawa niya, hindi nawawala yung mga katagang, "I miss you, Bianca." Hindi ko alam pero parang natutuwa ako noon sa ginagawa niya. Ang kaso, hindi rin ako mapakali dahil alam kong mali na maramdaman ko yun. Asawa pa rin niya si Ate Che at yun ang pinipilit kong ipinapaalala sa sarili ko.
Pero tuwing naaalala ko yung pagganti niya ng halik at yung mga pahiwatig na gusto niya ako, parang hindi ko na rin noon kayang pigilan ang sarili ko. Handa na sana akong patulan yung ginagawa ni Mark at sabihing nagugustuhan ko rin siya. Pero tila nahimasmasan ako nang muli kong makausap si Ate Che. Sino naman kaya itong tumatawag? Ay, naku, si ate pala. Oh my gosh, bakit kaya? Ate! Bianca, buti naman at sumagot ka. Kumusta ka dyan? Okay naman ako, ate. Ikaw, kamusta ka dyan sa Brunei? Okay din naman ako dito. Napatawag lang ako kasi hindi sinasagot ni Mark yung tawag ko. Ha? Bakit naman hindi niya sinasagot? Ewan ko ba? Di niya yata hawak palagi yung cellphone niya. Baka iniwan niya sa kwarto. Napapadalas kasi siya sa basketball court. Kailan pa naman siya nahilig sa pagbabasketball? Ano kasi, inaaya lagi siya ng mga kaibigan niya. Ganun ba? Ay, akala ko pa naman naghahanap na siya ng trabaho. Hindi pa rin pala. Malay mo naman ate, naghahanap na. Tapos, di lang sa'yo sinasabi para, alam mo na, ma-surprise ka. Nako, sana nga magkatotoo yung sinasabi mo. Magdadalawang taon na rin siyang walang trabaho. Hirap naman kung ako lang yung nag-iipon para sa aming dalawa. Ay, kayo ba? Kumusta naman kayo? Nakakasundo mo ba siya? Oo naman ate. Magkasundo kaming dalawa. Para tuloy ako nagkaroon ng kuya dito. Buti naman kung ganon. Sana nga nandyan ka pa rin hanggang sa makauwi na ako. Para makapag-bonding naman tayo. Ano ka ba ate? Kahit naman wala ako dito, pwede naman tayong mag-bonding. Basta sabihan mo lang ako kapag namimiss mo yung bunso mong kapatid. Alam mo namang ikaw lang ang nakaka-bonding ko. Si Ate Glenda mo nasa Cebu, napakalayo. Oo nga ate. Sana nga mabilis na lang yung 1 taon para nandito ka na kaagad. Namimiss ka na rin kasi ni Mark. Talaga? Nakukwento niya ba ako sa'yo? Oo naman ate. Bukang bibig ka nga nun eh. Ano ba yan? Lalo tuloy ako na-excite na umuwi. O siya, ibababa ko na to ha. May gagawin na ako rito. Basta, ingat kayo palagi dyan ni Mark. Pag may kailangan ka pa, magsabi ka lang sa akin, ha? Oo ate. Salamat. Ingat ka rin dyan. Hindi ko naman gustong magsinungaling noon kay Ate Che. Pero ayokong isipin niya na nawawalan na ng gana sa kanya si Mark nang dahil sa akin. Sa mga pagkakataong kasi na hindi sinasagot ni Mark ang mga tawag ni ate, nandun ako at magkausap kaming dalawa. Minsan nga, naglalampungan kami habang ini-ignore niya ang mga tawag ng ate ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Ate Che, lalo kong napagtanto na mali yung ginagawa namin ni Mark at kailangan na namin yung itigil. Pero sadya nga talagang mapaglaro ang tadhana. Sa halip kasi na mapigilan yung nararamdaman namin sa isa't isa, mas lalo pa yung tumindi. Nang muli kaming mag-inuman sa bahay, hindi lang halik ang nangyari nung gabing yon. Naging mas mapusok pa si Mark, kaya nauwi yun sa isa pang mas malaking pagkakamali. Pagkatapos nung nangyari sa amin ni Mark, akala ko titigil na siya. Sa pagkakakilala ko kasi sa kanya, may pagkababaero siya, Miss M. Inamin niya rin naman noon sa mga gabing nawawala siya sa bahay ay pumupunta siya sa club. Suki na raw siya doon. At nang itinanong ko kung hindi ba siya nakukonsensya sa ginagawa niya, ang katwiran niya, lalaki siya at meron ding pangangailangan. Inamin niya rin na sa sobrang kahibangan niya sa akin, naisip niyang alukin ako ng 15,000 buwan-buwan para maging babae niya. At dun ko nga lang naalala na yun pala yung pinagyayabang niyang offer sa akin nung nagkasagutan kaming dalawa. Kaya naman sa halip na matigil na yung maling ginagawa namin, ay naulit pa yon ng ilang beses. Nakakainis mang marinig, pero nagustuhan ko naman noon yung ginagawa namin ni Mark. Kaya nung umamin siya tungkol sa totoo niyang nararamdaman para sa akin, hindi na ako nagdalawang isip pa na umamin na rin sa kanya. Dahil doon, naging magkarelasyon kami sa loob ng halos 1 taon. At kahit ilang beses nang may nangyari sa amin ni Mark, hindi naman ako nabubuntis dahil nagpipills ako nung time na yon. Lumipas noon ang halos 1 buwan na hindi nagpaparamdam sa amin si Ate Che.
Nagtaka ako at medyo nag-alala dahil baka may nangyari na sa kanya. Hanggang nagulat na lang kami ni Mark sa biglang pagdating niya. Pero sa halip na matuwa siya sa pag-uwi niya dahil sa tagal niyang nagtatrabaho abroad, ganito po yung nangyari. Uy, ano ka ba? Teka lang. Sus, ito naman, kunwari pa. Pakis nga. Sandali, Grabe. nakikiliti ako. Nandito na! Han? Anong ginagawa niyo? Han, mali yung iniisip mo. Nagkukwentuhan na kami ni Bianca. Nagkukwentuhan? Huwag mo nga akong gawing tanga. Kitang-kita ng dalawang mata ko. May nagkukwentuhan ba na magkalapat yung labi, ha? Han, magpapaliwanag ako, please. Huminahon ka muna. Wag mo akong didiktahan kung paano ako magre-react sa kababuyan yung dalawa. At ikaw babae ka? Ang bait-bait mo pagkausap ako pero nadala mo na pala hanggang dito yung kalandian mo. Ate... Wag mo nga ako maate-ate dyan, nakakadiri ka. Asawa ko na pero nilandi mo pa. Ganyan ka ba talaga kahilig sa lalaki? Sobra ka naman, ate. Ako pa ang sobra? Ha? Aray! Aray ko, ate! Tawad mo yung bulo mo pa yan sa'yo! Malandi! Tama na! Han, tama na. Hindi mo naman kailangan saktan si Bianca. Idaan na lang natin to sa pag-uusap na mahinahon para... Naabutan ko kayo naghahalikan tapos gusto mo na mag-uusap tayo na mahinahon, Mark? Hindi ako santa! Please naman, pag-usapan na lang natin to. Gusto mo mag-usap tayo? Sige, mag-usap tayo ng ganito pero hindi ikaw yung tatanungin ko kundi itong kapatid kong higad! Han naman, nasaktan na nga yung tao. Tumahimik ka! Ikaw, Bianca, sagutin mo ang itatanong ko sa'yo at wag na wag kang magsisinungaling. Ilang beses nang may nangyari sa inyo ni Mark habang wala ako? Marami. Marami, ate. Sa sinabi kong yun ay tuluyang nang napatid ang natitirang pasensya ng ate ko. Nang araw ding yun, pinalayas niya ako sa bahay nila. Hiyang-hiya ko nang lumabas sa bahay na yon habang pinagtitinginan ng mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan namin sa loob. Pansamantala muna akong nakituloy sa bahay ng katrabaho ko. Ilang gabi lang ang usapan namin. Naghanap ako ng murang paupahan, pero dahil konti pa lang yung perang naiipon ko mula sa mga sweldo ko sa fast food, nagtiyaga na lang akong mag-bed spacer. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Ilang beses kong tinawagan si Ate Che para humingi ng tawad sa kanya, pero hindi na niya ako sinagot. Nang makarating sa mga magulang namin ang ginawa ko, katakot-takot na sermon ang inabot ko kina nanay at tatay. Kahit anong gawin kong paliwanag, wala ni isa sa kanila ang nakinig sa akin. Halos itakwil na nila ako sa nagawa kong yon. Hindi ko namang magawang magalit sa kanila dahil alam kong ako ang nagkamali. Pinagsisihan ko naman ang lahat pero sadyang hindi lang ganun kadali na mapatawad ako ni na Ate Che at ng mga magulang ko. Dahil wala na rin naman akong pamilya na gusto pa akong makasama, nag-apply na lang ako para makapag-abroad. At bago ako umalis, dumating ang pagkakataon na muli kaming nagkaharap ni Mark matapos ang ilang buwan na wala kaming komunikasyon sa isa't isa. Bianca? Mark? Anong ginagawa mo dito? Nagpasa kasi ako ng requirements. Nag-a-apply kasi ako na security guard dito. Si ate. Tungkol dyan, pwede ba tayo mag-usap? Ayain sana kitang kumain, kahit sandali lang. Sigurado bang okay ka lang? Baka mamaya makita tayo ni ate tapos... Nakipaghiwalay na sa akin yung ate mo. At yun sana yung gusto kong pag-usapan natin. Masyado kasing marami nangyari mula nung umalis ka. Kung ganon, dito na lang tayo mag-usap. Dito na lang tayo maupo. Sandali lang naman tayo mag-uusap, diba? Oo, sandali lang to. So, ano nga yung nangyari nung umalis ako? Nung araw na pinalayas ka ng ate mo, yun din yung alis ko. Inaasikaso na nga namin ng annulment pero hindi pala basta-basta yun. Kaya ito, kailangan ko na magtrabaho para makaipon. Buti nga, tinanggap pa ako ng mga magulang ko nung
bumalik ako sa kanila eh. Buti ka pa. Samantalang ako, halos itakwil na nila. Pero kasalanan ko naman yun eh. Kasalanan natin, Bianca. Gusto mo bang ipagpatuloy yung relasyon natin? Pagkatapos ng lahat na nangyari? Hindi na, Mark. Ayoko nang duktungan pa yung malaking pagkakamaling nagawa natin. Kahit ligawan kita? Kahit mag-propose ka pa. Ayoko na, Mark. Mag-move on na lang tayo at mag-focus ka sa trabaho. Saka, gusto ko ring patunayan na may mararating din ako sa ginagawa ko. Pabawi man lang sa nagawa ko kay ate. At kapag maayos na ang buhay ko, hihingi ulit ako ng tawad sa kanya. Kahit pa ulit-ulit. Ikaw ang bahala. Kung ano ang desisyon mo, irerespeto ko yun. Ay, buti na lang magkakatrabaho na rin ako. Baka ito na rin ang huli nating pagkikita. Bakit naman? Bawal na rin ba tayo maging magkaibigan? Di naman sa bawal. Paalis na rin kasi ako. Saan ka naman pupunta? Mag-work na ako sa Japan. Factory worker. Wala naman sana akong balak na umalis pero ayaw na sa akin ng pamilya ko eh. Kung ipupush ko naman na manatili ako sa trabaho ko sa fast food o kahit makahanap pa ako ng ibang trabaho, baka uugod-ugod na hindi pa ako umaasenso. Sa bagay, tama ka rin naman. Kung ganun, mag-iingat ka. Tsaka, pag nakaluwag-luwag ka na, pautakin mo naman ako. Sira! At yun na nga ang huling pag-uusap namin ni Mark. Natuloy po ako sa Japan at sa awa ng Diyos, maayos naman ang naging kalagayan ko doon sa loob ng ilang taong pagtatrabaho. At nang makaipon ay nagpa siya akong umuwi sa Pilipinas para magsimula na lang ng isang maliit na negosyo. Binalikan ko yung pamilya ko at muling humingi ng tawad sa kanila. Sa pagkakataong yon, hindi na po ako nabigo. Pero si Ate Che, hindi pa rin noon handang magpatawad at naiintindihan ko naman siya. Ang huling balita ko tungkol sa kanya ay meron na siyang kinakasama at may 2 na silang anak. Sa ngayon po ay may sarili na akong milk tea shop dito sa Pampanga. May asawa na rin po ako at isang anak na babae. Masasabi ko po na sa kabila ng nagawa kong pagkakamali, natuto ako at matagumpay ko naman pong naayos ang buhay ko. Hindi pa man akong magawang patawarin ng taong pinakanasaktan ko. Handa akong sumubok ng sumubok hanggang sa maibigay niya yon sa akin ng buong puso. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat. Nagmamahal, Bianca.